Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bale, meron din na lang dito sa atin, isang Samsung na 40 inches. Ang problema na dito, sabi na may-ari, is gumagana naman daw kasi wala siyang display. So, isang basic lang naman ito mga ka-DIY na problema ng ating mga Samsung kapag mayroon siyang sound at wala siyang display. So, minsan yan is nasa LCD natin, or minsan is nasa backlight natin, or minsan is nasa driver kapag walang backlight or walang ilaw pero nag-on. So try muna natin, saksak muna natin dito yung AC. Yan. Yan, bali may power naman siya. Yan. Then bumubukas naman. At kung napapansin nyo mga ka-DIY, kung titigan nyo ng maayos itong ating screen, parang meron siyang raster o parang merong gumagalaw sa loob. Yan, parang meron siyang gumagalaw. So it means pagka ganito, or minsan ilawan nyo lang ng flashlight para makita nyo kung meron siyang display. Kasi minsan parang naaaninag natin na meron siyang gumagalaw sa loob. Ibig sabihin lamang buhay ang LCD ito or okay yung kanyang screen. Baka sa driver nito or sa pinaka backlight na natin yung problema. So bunutin muna natin mga ka-DIY at subukan muna natin na buksan sa likod at tingnan natin kung ano nangyari. Kung baka sa backlight driver or sa ilaw niya. So 40 inches na Samsung. Okay, tara. Ito mga pala mga ka-DIY ang kanyang model number. Yan. UA40 EH5000. Yan, yung model number is 40 inches. Sa 40 inches na Samsung. Tara, buksan muna natin sa likuran. Kabilang muna natin yung screw. At yung kanyang power indicator dito. Yan. Iangat na muna natin yung power indicator, din pwede natin buksan to. So ito yung ating power supply mga ka-DIY. Yan. Power supply natin Samsung. Then diretso yung ating power dito sa ating secondary sa pinaka mainboard natin. Mainboard ay magde-deliver ng supply dito sa ating T-con board. Yan. So dito muna tayo. Unahin muna natin dito kung bakit wala siyang backlight o walang ilaw. Ihang muna natin to. Ang Samsung pwedeng gumana ang ating backlight kapag nakahang yung ating secondary. So gagawin natin, isahang muna natin to, tapos isaksak muna natin dito yung pinaka-AC natin. Tingnan natin kung may ilaw o wala. Yan. Tapos saksak muna natin sa AC. Yan. Nung sinaksak na natin, so wala pa tayong makita ang ilaw sa mga butas nito. Walang ilaw. Ibig sabihin, so wala talaga siyang backlight. Wala siyang ilaw. Kapag ginawa natin yung ganitong procedure na maghang tayo, tapos saksak natin, dapat ilaw na yan. So nandito ang problema sa ating backlight driver. Ayan, so ganito lang. Check muna natin. Kuha muna tayo ng tester. Tapos sukat muna tayo ng voltahe dito. So naka-plug in pa yan, hindi ko muna binunot. Dito maghanap lang muna tayo ng ground. Yan, dito sa ground. Dito na sa screw, okay lang yan, ground na naman yan screw. Tapos dito sa diode nito. Itong diode nito mga ka-DIY, oh. Yan. Kung napapansin nyo, nakasaksak tayo, tapos yung ating voltahe is nandito, wala. Itong diode na to, ito, yan yung diode na yan, papunta yan sa backlight. Yan.
Yan, yung diode na yan, dito, dapat is magkaroon tayo ng voltahe dyan sa diode. Kasi yan ay supply papunta sa ating backlight. So dyan pa lang is wala na tayong nakita ang voltahe. Nakasiro yung ating tester. Yan. So, ang problema natin is wala sa backlight. Baka wala sa backlight, baka dito lang sa pinaka-driver niya. Dito lang, kaya ayaw mag-ilaw. So, hindi nakakatawid yung supply dito sa ating backlight. Kaya, ang tendency, wala siyang ilaw. So, ang gagawin natin ngayon is mag-visual checking tayo kung bakit wala siyang supply na nilalabas papunta sa ilaw. So, kailangan talaga ng supply ng ating ilaw para gumana yung ating mga LED. Yung mga LED strip natin. So, i-unplug muna natin. Yan, kapag wala kayong masukat na supply dito sa secondary natin, sa pinaka portion ng backlight, ito yung pinaka boost niya ng current. Yan yung ating coil. So, ito yung coil natin, laging nandyan yan, kasi yan ay para sa ating backlight. So, kadalasang design ng ating mga backlight is mayroong ganito coil, tapos mayroon yung isang diode. So, pag may diode, yan, dyan na kayo magsukat ng voltahe kung merong lalabas o wala. So, sa time na ito is walang nilabas na voltahe. So, it means is nandito yung problema. At kung napapansin nyo, yan o. Meron dito mga jumper, yan o. Mga jumper tayo dyan na dapat i-check ito. At sakit na ng Samsung nito na kinakalawang yung mga jumper. Yan o. Kalawang. Yan, kalawang. Yan, putol na. Naputol na yung ano, yung jumper. Ito wala na rin. Ito wala na rin, putol na rin yan. So sakit talaga ito ng Samsung kapag tumagal. Yan, bandang loob merong sunog ito. So ito ata yung problema, yung sunog na yan. Yan, yung sunog na portion na yan, oh. Yan, putol na rin. Yan. So, baklasin muna natin itong pinaka power supply. I-drain muna natin yung ating mga kapasitor gamit yung ating diode. So, diode muna tayo, tapos i-short lang natin yung ating test para dito sa mga kapasitor. Yan, para mag-drain. Baka meron pa yung voltahe dyan. Naka-steady. So, tanggalin muna natin yung power supply. So, nag-discharge muna tayo ng mga kapasitor. So, yan, bali, jajamperan natin ito. Bali, 3. Isa, ito, naputol na rin. 2, 3, 4 na jumper yung papalitan natin. So, dito sa ilalim is meron na rin nakapag-repair. Meron na rin unang technician na gumawa nito. Yan o, meron na rin jumper o. Yan, so jumper lang natin ang wire to, yung mga naputol. Okay, so balik tayo mamaya. Jumperan ko lang muna ng wiring yung mga putol. Okay mga kadiway, bali tapos na natin siyang gawin yung kanyang power supply dahil maraming putol. Saksak muna natin dito. Yan, saksak natin. Tapos sukatan na lang natin dito sa output ng kanyang diode dito papunta sa backlight natin. Dito yung diode na yan, supply sa ating backlight. So meron tayo dyang 217 volts. Ayan, bali hindi ko lang ginamit yung mga ka-DIY. Bali na-repair na natin yung mga jumper sa ilalim. Dinamperan natin ng mga wiring, yung mga naputol dito kanina. Kaso lang, ang problema naman, may problema pa siya sa kanyang backlight ito. Kaya ginawa na lang natin,
naglagay na lang tayo ng panibagong backlight. Yan kasi pagkang original nito, pagka may pundi, sa experience natin na pagka may pundi yung backlight ng Samsung at kinonvert natin sa backlight driver or ni-repair lang natin so hindi tumatagal, kaya ang ginawa natin naglagay tayo ng panibagong backlight sa loob, tapos nag-convert na lang tayo ng relay at saka backlight driver. So marami din naman akong video nito kung paano ikabit yung backlight driver natin. So ngayon is kinabitan natin siya ng panibagong backlight, tapos backlight driver, relay, at kumuha tayo ng supply dito sa atin to 20 volts at yung ating supply sa relay ito, yung nagpapatrigger sa ating backlight para sumabay kapag pinawer on. So okay na sana yung supply nito. So okay din naman sa may-ari na palitan na lang natin ng ibang backlight at saka i-convert na lang natin. So ngayon is okay na siya. Yan, meron na siyang display. So lagyan natin ang antenna. Yan, bali meron na siyang display. Ayan, bali okay na yung display natin. Bali tatlong backlight lang yung nilagay natin, bali tatlong strip. So yun lang ating video mga ka-DIY. Pwede naman na maglagay tayo ng panibagong backlight, then backlight strip, then palitan natin ng maglagay tayo ng panibagong backlight driver, then itong relay. Ayun lang naman, marami akong video nito patungkol sa mga switching natin sa backlight driver at saka sa relay. Sa ibang video natin, hanapin nyo lang dyan sa ating mga listahan o hanapin nyo lang dyan sa mga video natin. Marami tayong upload dyan, kaya hindi ko na ito sinama sa pag-vlog kanina. So yun lang mga ka-DIY, maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.